What's up, guys? Isa na namang episode ng paborito nyong Pirmahan Session. It's me, David, together with Troy, Jude, and Ren. Kumusta kayo? Yeah. Yes. And as usual, ganun pa din, welcome kayo habang kumakain ng ding-dong. Ding-dong, God bless. Kumakain ng tiramisu peanuts. Yeah. Welcome kayo habang nagpapahid ng kulangot sa pader. Yeah. Dapat i-compile natin yun, yung mga habang compilation. Habang. Pag gawin nating tier list yun, ano? Gawa tayong tier list ng habang. Ika-100 natin, episode natin. Gawin ko yan. Susunod. Yan. Balita sa inyo. Chill ba? Chill? Yes, chill. Ayos lang. Chill? Kaigit yung dalawa, naka-jacket. Oo, lamig. Lamig ah? Malamig. Mahilig talaga dito sa Baguio. Ako nasa Seoul ako ngayon. Nasa nasa Hokkaido, Japan ako eh. Sa Sultan Kodar. Sa Seoul. Uy, grabe. Ano masama dun, David? Paano ka may dun? May, bakit? Ano na ako sinabi mo sa Ako na sana ako. Okay. Isyo ka. Ako na sana ako, Little Baguio. Maisyo ka ha. Ay. Mga ganito pa noon, masarap magkape. Ayun. Kahit di ako mahilig magkape. Kape! Teka, natawa ako doon sa... Hindi ko na-expect yun ah. Sorry. Yung Sultan Kodar. Wala ka, tagal na ng joke na yun. Talaga ba? Ay, okay. Kumusta kayo? Ayun. Saktong ding-dong. Kakakape lang. Okay. Speaking of kape, ang sarap ka mo kasi umuwi yung tita tsaka tito ko from US. So, may dala silang kape. Anong kape yan? Imported. Nakalimutan ko kung anong brand. Pero ang sarap. Alam mo yung kahit 3 oras lang yung tulog mo. Tapos sip ka lang ng ganun. So, Uy. Ka na. Good to go ka na, no? For the whole day. Yung 3 oras mong tulog, gawin nating 8 oras. Ask me how. Ay, isa pa. Speaking of kape, shout out kay Aliana. Wala kami. Di ako ready dun. Gusto ko sana i-present ko yung product nila eh. Shout out kay sa anong nila to eh? Go Coffee? Coffee Go. Coffee Go. Okay. Isa ako sa mga tinarget ni Yana nun yung first nilang ni-release yung mga kape. Yeah. Ay, order ka naman. Nabudol ako ni Troy kasi nakikita ko sa kanya. Ay, may kapeng Coffee Go. May kapeng inaano si Troy. Tapos sobrang affordable. 2 serving sa isang hindi ko alam kung ilang ml yun eh. Pero naka 2 serving. Tapos affordable siya. Hindi siya masakit sa bulsa. Tapos, para kang nag-branded coffee talaga. So, masarap siya. Yeah, shout out. Baka naman. Jack lang. Pakipirmahan kami. Pakipirmahan kami. Pangkape lang. Pangkape lang. Pero yan, Coffee Go. Senda namin yung paperwork. Nag-order ako yun pag kailangan ko ng kunwari yung kailangan ko pag gumising na mas matagal kasi mag-reset ng sleep schedule. Yan na. Actually, parang pang-cheat nga siya eh. Ang sarap niya, akala mo talaga nagkape ka sa labas. Ganun, pero sa loob. Ang cute pa naman nalalagyan nila. Natutuwa ako sa lalagyan nila eh. Galing din ng packaging ang reusable. Next time, dapat bago tayo, order tayo sa kanila, bago tayo mag-start Paano ikaw dyan? Pa-ship na lang namin. To FedEx, ganun. Malapit lang ang Baguio, may babiyahe naman ng Victorian. Next time, makikita mo nyo, umiinom kami. Sana, officially sponsored. Dapat next time. Pakapirmahan pa kami. Yan na. Kwento ko na yung di ba? Yung pirmahan session ko sa Primero. Primero.
Ang iconic nun. Iconic nun. Ano yung May mission? bago na. Bago na naman akong 2 pinirmahan eh. Ayun, kwento Yun! mo. Kwento Mark na na. yan. Hindi na ako mag-go into detail. Masyadong gruesome yung nangyari. Masyadong malupit na laban. Pero, kasi nung recently, etong buong January, nag-aral kasi kami. So, nagdagdag kami ng certification sa namin. Para makakuha pa kami ng much better jobs. Ngayon, meron kasing 4 na araw na magpupunta kami sa mga ibang facilities. Tapos doon kami magtatrabaho. Parang mag-shadowing kami doon. Papanoodin namin ginagawa nila. Tapos, ewan ko ba kung bakit may mga password yung mga nila. Yung mga CR nila. Yung mga password. Hindi ko alam paano ko na iraos yung Ano pag yung pero pag natatalo ka na sa laban tapos may password pa yung CR. Oo, may ganun Access na pala. denied. Tapos, Access denied. Oh no! Oh no! tapos syempre focus ka na, di ba? Tapos ayaw kumagat ng code. Pero yun nga, so, pirmado na ako. Sacramento po sa cute. Yon! Maganda ang kanilang kontrata. I love it. Di lang ako nakapagdala ng cheque. Tsaka Sherwood, medyo, kasi yun yung may code eh. Mahirap. Tagal ko nakatayo doon, naghahanap ako ng stuff. Ano po yung code? What is the code? Ngayon ko Kamusta lang Rate mo naman yung nila. Yung towel nila. Yung tissue. So, Paper. Tissue. paper. Actually, yun nga. Rate mo naman. Hindi, talaga ako, against talaga ako sa tissue paper. Dito kasi wala kang choice. Tissue paper ka talaga. Wala kang choice. Wala kang bidet. Wala. So, ang tanging kalaban, ang tanging kalaban, ang kakampi mo lang dito, wipes. Baby wipes. Matik. Siyempre, naka-ready tayo. wow, Ito good ang ating boy. Chege. Ah, Siyempre. baka naman, sir. Parang kailangan ko yan, ha. Ay, speaking of wipes, umuwi kami ng birthday ni Julian nung January 21. Mhm. And then, pinasyal namin siya ni Nikki sa MOA. Mhm. Tapos, nung pinasyal namin siya sa MOA, di naglibot-libot kami. Tapos, kasama ni Nikki si Julien, syempre, nag-CR sila. Tapos ako, kaka-CR ko lang, na-CR na naman ako, pero hindi ko sinasabi sa kanila yung tunay na rason. Ngayon, Gusto mo lang pumunta ng CRC? Hindi mo yung sinasabi yung phone tunay ko, mong nararamdaman. yung phone ko, tsaka yung wallet ko, na kay Nikki. Ngayon, Oh, no. inisip ko, nag-CR kami, di ba? Ngayon, at that time, halos lahat ng cubicle at halos lahat ng cubicle sa, hindi naman halos, puno or under maintenance sa MOA to. As in lahat. Kung hindi, 2 yung maintenance, puro puno lahat. Ngayon, tapos wala silang tissue. Tissue na nga lang hinihingi ko eh. Parang desperate na ako nung time na yun. Ngayon, natitiis ko pa naman. Tapos, pumunta ako sa may bandang gilid, sa girls room. Sa girls, CR. Hinihintay ko sila sa labas. Tapos si Julien, nakatingin siya sa akin, parang, ba't nandun si kuya? Siguro sabi niya. Tapos, sabi ko, tawag mo sa atin, Nikki, ganyan. Tapos, nung lumabas sila, ba't hindi ka mapakali? Sabi ko na, natataiyan eh. Wala lang, naawa lang sa sarili ko kasi wala talaga ako mapunta. MOA, under maintenance yung mga CR niya. Pwedeng pakiayos. Ayan. Permanent shares lang, oh? Basta lagi niya, ito na ang ating panlaban. Ito na. Standard. Bakit? Ano bang advantage yan from May other products? May RGB ba yun?
So, yung ibang... RGB wipes. Yung iba kasi mga wipes, ano sila, dito, either sobrang fruity or sobrang medical nung amoy. Ayaw fruity? Kasi, yung Fruity amoy? Fruity scent, okay. Mm-hmm. Ngayon, ang advantage nito naman, kasi design talaga to pang puwet ng lalaki. Kasi yung mga ibang wipes, ano siya, either cloth, yung manipis na cloth, yung magsisip in yung yung oil ng nung pirma mo. Ito, medyo, yung sakto yung kapal niya, tas mint. May mentos ka sa puwet. Yes. Pero may siya, mentol talaga kasi nararamdaman mo yung lamig. Yeah, mint chill, ayan. May ganyan ba? May ganyan ba sa Pilipinas? Baka sa US lang yun rin, Padalan mo na lang kami. Pag uwi ka dito, dapat meron kami isang box ng dude wipes. Alam mo, nagpadala ka ng balikbayan box rin. Isa yan sa ma-appreciate ko kapag habang isipin mo, dala ko yan, tapos na ako, pawis na ako, hassle na ako. Parang, Lord, thank you para sa buhay ni Ren, nagpadala ng ganito, ganyan. Maalala kita, bro. Alam mo bakit ko nasabing parang ito na yung official natin na standard? Tignan niyo yung kulay. Kulay pa lang yun. Pirmahan session na, no? Di ba? Pirmahan session na yan. Kinuha ba nila yung natin? Color scheme natin? Or coincidence? Huh? Coincidence siguro. Ako ang ambassador. Makikipag-public relations sa kanila. Makikipag ambassador nila. Para sponsored tayo. Dude Wipes. Baka naman, pirma nyo na kami. Please lang. Please sign us, Dude Wipes. Sana soon. Wala pa ako napukwentong pirma. Session. Hindi, siya yung pinakamalaking pirma boy. Kasi hinihintay natin. Pero counted ba yun? Counted yun. Hindi counted yun. Pero yung aso siguro dapat magkwento. Mag-guest. Kriminal yung aso na yun. Grabe. Gagala. Aso ba yun? Napirmahan ka ng aso po. Aso ba yun na pusa? Pirmahan session, pero reverse. Hindi ko sure actually. Pero feeling ko pusa siya. Kasi masangsang. Malansa. Malansa. Abangan nyo na lang, guys. Sa mga nakikinig at sa mga nanonood dyan, abangan nyo na lang. Canon event. Canon event ni Troy. Isang malaking pirma yan. Actually, ikaw talaga dapat ang mag-host nun at magkwento nun. Parang... Perspective mo. Parang pagsasadula. Nung panahon yun. Ilang years pero hindi ko na matandaan. Nung panahon yun, pumasok lang ako isang umaga. Hapon nga yun. Kay MJS. Grabe yun. Napalabas si nun eh. Sir Danog. Nawala ng klase. Na-delay yung class. Pasalamatan niyo ako. Oo nga eh. Nag-stall ako. Actually, nung time na yun, parang mabigat nga yung gawain nun, no? Pero dahil sa'yo, nawalan tayo ng klase. Nabawasan ng klase. May silver lining. Parang, kailan na lang ulit ako tumawa nung time na yun eh. Nang ganun, grabe. Hindi kayo nabutan ng reporting dahil kay Troy. Kung sino man yung dapat mag-report nung time na yun, you're welcome. Dahil sa akin yun, sabi ko. Welcome kayo. Kaya talagang nakakapirma kasi, lalo na kapag dairy yung kinakain. Hindi naman sa akin kape. Kapag kape, oo. Kape. Actually, hindi siya Ang alam ko explanation sa mga lactose intolerant, meron tayong parang di ko sure kung hormone, bacteria. Pero alam ko gut bacteria siya. Gut bacteria na pinoproduce ng katawan natin. Ang alam ko di ko sure kung hormone eh. Pero sige, stick tayo sa gut bacteria. Para siyang gut bacteria na parang hinihelp niya yung katawan na mag-digest or mag-absorb ng dairy products. Or dairy. So, yung mga lactose intolerant, wala sila nung gut
bacteria na yun, yung mismong ano na yun. So, ang ending, di nila ma-absorb yung nutrients or yung mismong dairy na yun. Nag-end up sila, nakapag kumain sila ng kahit anong dairy, eliminate na kagad. Pirma na agad. Pirma na kagad. Parang pero hindi yung pirma na yun. Ano? Pero hindi gatas yung lalabas sa'yo eh. Talagang ano eh. So, pag gatas. black coffee pala yung ininom mo, wala din. Di apektado yun. Walang dairy ang black coffee. So, di apektado. Okay. Pwede ka sa kape. Kaya dapat kung ayaw mong matae, kailangan black coffee na lang inumin mo gano'n. Kape. Pero ang sensitive yung chan mo sa sa ganung pagkain. Pumirma ka na. Huwag ka na mahiya. Pumirma ka Hindi, na. alam ko rin kasi controllable rin eh. As in like, ilang minutes lang, ilang seconds lang talagang, ano ka na, panic mood ka na. Hindi siya napipigilan. At saka alam ko na mamana siya. So kung ganun ka, alam mo pag ganun ka, tapos nagkape ka, nakakatakot mag-gamble sa utot. Nakakatakot igat siya yung utot. Utot or ano. Imagine mo, lactose intolerant ka, tapos nasa cafe ka, no? Ay, hindi. Kaya nga, nung mga past episodes natin, parang, di ba sinabi ko sa inyo, parang ina-advise ko yung lalo na yung Starbucks na mag-add man lang ng bidet, ganun. Kasi sikat sila eh. Alam mo yun. Dapat must yun sa mga, may bidet, may tissue, mabango, scented yung lugar. Maluwag. Kasi, parang nakakaganin ka. Nakakatayo nga pag tumatayo. Sa akin ka, pag yung, kunyari yung establishment, pangit yung CR, mababa na kagad yung rating ko sa lugar. No matter how good yung nila. Yung services nila. Yung services nila. Sa bagay. Pag pangit yung CR, na ako, parang... Sabi nga ng lola ko, nag-reflect daw yung itsura ng CR sa pagkatao. Grabe! No. Pero hindi naman seryoso yun, syempre. Pero... Sa bagay, internal... It makes sense. Makes sense. Pero, diba internally? Isang ganyan ko, sa uncle ko ata, parang sa sapatos naman. Kapag dinignan mo daw yung tao, yung sapatos nila madumi. Madumi. Kung paano ka daw magsapatos, kung paano ka daw magmedyas at sapatos, dun daw Ayun. Di parang kasi di ba? Lalo na sa mga military, yung sapatos nila talagang is parang discipline. Ganun. Tapad ko pa naman magdinis sa sapatos. Yo, same. Ngayon, dumi yung sapatos. Literal na pagpag lang. Papagpagin mo lang. Ganun. Gawin sana, David, no? Dumi yung sapatos ko, bila ko bago. Pag mabaho yung sapatos mo, mabaho din yung pagkatao mo, ganun. Yari. Pag mabaho yung CR, sabi mo sa lola mo, pag mabaho yung CR, mabaho din yung pagkatao. Anyways, ang sarap nung ang sarap lang. Ayun nga, ang sarap lang ng homey na cafe. Na may magandang CR. Oo. Kahit doon na ako tumambay habang nagsi-cellphone, walang problema. Lalo na I think tayo yung grupo na mas prefer natin gumimik ng inuman or party. Mas prefer natin mag-coffee shop lang. Parang upo lang tayo doon kahit walang pag-uusapan. Ganun, pag-usapan natin yung buhay ng iba, ganun. Laitin natin yung kape ng shop na yun, ganun. Ba't nung last time tayo nagkape? Hindi, nakakatawa kasi sa YOLO, video kay Bart, tas makakape yung ini. Birit ka, tas nagkakape ka, no? Nakakasarangin, pa tayo ng corkage nun eh. Pero ayos lang, sa bagay. Fair. Anyways, dapat nga nasa diba, tatambay na lang tayo sa cafe na yun. Ayun nga. Na may, may mga laundry, pa. Ay, oo. Anong pangalan? Pwede ka maglaba. Something Coffee dose. Coffee dose. Ang saya kasi, sa totoo lang,
lagi akong pag pumipili sa bagong cafe, tapos pipili ako ng drink ko, laging yung unang drink ko or kahit ano, laging hindi ko gusto. Laging hindi ko gusto yung in-order ko. May ganun ba kayo? Like, laging hindi ko ako siya... pag usually, pag sa bagong coffee shop, ang una kong tinatry, either matcha or Spanish latte. Kasi dun ko ginigauge kung magugustuhan ko ba yung coffee shop na yun. So kapag okay yung mga flavors na yun, okay sila ganun. Lalo sa matcha, ang dalang ko makahanap ng coffee shop na na maayos yung timpla sa matcha. Huwag kang ganyan, matcha hater si Ren. Usually hindi kasi yung common kasing nalalasahan ko sa matcha, masyadong matamis. It's either, usually, lagi matamis. Ganon, tapos So nawawala ayaw mo ng yung... matcha na KitKat? Ayun, exception yun. Kasi kakainin ko talaga siya dahil... Matcha na KitKat yun eh. Ano ka ba? Okay. KitKat. Hindi kasi ako, yun yung... Doon ako napa-oo nung bata ako sa matcha. Iba yung sa matcha snacks, sa matcha drinks. Pag sa drinks kasi, ang hanap ko yung medyo lasang damo talaga. Okay. Alam mo yung pinakagusto kong in-order mo na matcha? Alam mo yung matcha ng Jayco? Yung donut. Hindi donut. Hindi donut? Yung drink hot nila? drink nila. Nag-seminar tayo nun, kasi ikaw lang yung order. Ay, ang kapal ng mukha ko. Hindi. Ikaw lang yung order kasi okay. Kami. Yun yung time na nag-seminar tayo. Tapos, pirma kami ng pirma ni Ren sa kung saan. So, kaya ako lang yung order. Napaka-unsafe kung order pa kami ng, pa kami ng drink. Okay. Naalala ko yun, napakadugo ng pirmahan na yun. Grabe. Ay! Teka lang. Ito ba yung yung may tinuluyan tayong masikip yung CR? Hindi. North EDSA yun. Sa pa-North EDSA. Yun sa SM. Yung pwede kang sumuka at pumirma ng sabay. Yun yung time na yun, wala tayong kasamang professor nun, tayo lang. Wala ba? Wala. Basta may seminar tayo. Tama. Higher. PUBG yun, di ba? Hindi PUBG. Hindi, I mean yung sinasabi ko, PUBG yun, di ba? PUBG. Pero yung sinasabi ko, forensic psych. Wala tayong kasamang professor nun. So yun, masarap yung matcha na yan. Doon din ako nakatikim. Sarap na in-order ni David. Pero, talaga. Pero teka lang, pipirma muna ako. Pero masarap. Masarap. Sabi ko, magsasayang ba ako ng pera? Feeling ko kasi gusto ko din talaga. Pero, inisip ko parang... Dadaan lang. Tayo ko din do. Tapos hindi tatagal sa sikmura ko. Anyways, ayun. Yung sa akin, talagang laging ayaw ko. This time, sa Daily Dose, nung nag-YOLO tayo, first time ever na yung in-order ko, walang nagsabi sa akin na, in-orderin mo. Ayun, talagang, tas sarap, banana latte. Sarap niya. As in, yung flavor ng banana. Tigas ng pirma mo nun. Buo. Hindi naman. Solid. Yung banana latte nila, kahit mayelo, kahit matunaw na yung yelo, lasang-lasa mo pa rin yung banana, pero hindi siya matamis. So, banana latte. Sarap. Mm-hmm. May mga ba kayo? Go-to coffee flavors? Mocha ko palagi. Ano na? Mocha. Matcha. Matcha rin si Troy. Matcha rin si Troy? Latte. Parang di kita nakitaan ng matcha vibes, Troy. Kasi hindi talaga ako coffee or tinatawag nilang word na yun? Juvenile ba yun? Hindi ako ganun. Criminal naman, juvenile. Basta hindi ako coffee goer or Hindi ka criminal. Wala ako sa community ng
Mga cafes, mga coffee. Average enjoyer Pero, lang ganun. Nung one time kasi, si David, inintroduce siya sa akin yung hot matcha latte sa, dati ng coffee shop dito sa Gapo na recently lang nag-close. Hot matcha latte, bumukas yung isip ko, oh no, matcha. Anong shop yan? Visionary. Oh. Diba recently lang sila nag-close. Sarap yung matcha, hot matcha nila dun. Saan yung Visionary lagi kasi sila nag-relocate nun. Lagi sila nag-relocate. Na sila ngayon. Ayun nga. Dahil, alam ko yung owner na gano'n eh. Nang ibang bansa ba? Ata? Yeah. Nakakasad kasi... may community sila eh. Ang dami nilang... Actually, nagiging community, parang tawag ba? Trend na din ba? I'm not sure. Mas dumadami na yung mga taong nagka-cafe kasi gusto nila yung vibes na tambay. Sa Olongapo, nung umuwi ako, bawat parang kanto or bawat may mga cafes. Ano yung gagawa mo rin? Okay, naman. Ni-distract kita kasi miss kita eh. Yun. Diyan ba rin? May mga kwento ka rin ba mga cafe dyan? Na-curious ka. O baka Starbucks lang yung meron dyan. Niro-romanticize. Ayun yung tamang term, niro-romanticize na. Marami ng taong nagagano yung sa mga yung cafe. coffee culture na na lahat sila nag-enjoy. Dito naman kasi sa amin, maraming places dito to buy coffee. Kaso kasi, hindi pa kami actually nakaka-explore na yung to the point na may discover kami bagong kapihan, ganun. At saka nasa downtown kasi nandito lang kami sa May Gedli. Probinsya lang kami. Nasa downtown, nasa mismong city yung mga mga places talaga. Tabi-tabi sila. Sobrang magkakatabi nila, kala mo magkakapatid. Kala mo isang buong malaking coffee shop yun. Pero iba-ibang may-ari. Ang pinakamalapit lang kasi sa amin talaga, Starbucks. Tapos pinaka-accessible talaga, SB. Pinaka-accessible, oo. Wala rin kaming choice kasi sa work namin, masyado mababait yung mga, binibigyan kami ng mga gift cards. Thank you kasi, you've been doing a great job, ganito, ganyan. And bibigyan kami ng $20 na cards, ganun. Wow! Pero hindi rin ako nagsa-Starbucks kasi alam nyo naman, malala din ako eh. Sumasabog ako eh. Ay, speaking of Starbucks, meron silang isang malaking brain move. Big brain move. Di ko alam kung kailan to, pero recently nagkaroon sila ng mga Starbucks card. Yung para siyang Starbucks card. Para siyang credit card na pwede mo lagyan ng points. And then, yun yung papambili mo. Yun yung papabayad mo. So, basically para siyang naging bank. So, may mga Starbucks lovers. Taylor Swift na Starbucks lovers. I love this Starbucks lover. may mga Starbucks lovers, may mga coffee lovers na deposit agad sila ng malaking amounts nag-deposit ng malaking amounts for sa mga accounts nila. And hindi pa nagagawa yung mga kape na yan. So, basically, meron na, alam ko, about dun sa review na yan, nakita ko yung thread na yan, tagal na yun, around December, parang ganun. Nakita ko yung review na yun, parang around 6 billion na agad yung kinita nila. Uy, stonks. So, di ba, ang galing. Pwede na nila agad i-reinvest yun sa magpatayo sila ng mga coffee shop, ganyan-ganyan. So, napakagaling lang na Pero, siguro, hindi nila alam na magiging ganun yung market nila na mag-boom agad. Galing. Ganun na yung ginagawa ng karamihan dito. GameStop meron parang PlayStation.
cards, ganun. PlayStation may sarili silang credit, hindi mo credit card, debit card. Mga pang point system, ganun. Mga point system. Data Blitz points card lang, no? Yeah. Pero hindi mo siya pwede lagyan ng pang discount lang. Para siguro mas ma-push nila yung mga amounts. Cash talaga. Para mas ma-push nila yung mga consumers sila or mga customers. Sige, pag usually ako nagpa-purchase dito or nagsa-service dito, mas may benefits kapag nakakamit. Mga utak talagang no? Yeah, points reward system. Hindi nga ganun eh. Ganun na. How do you rate coffee places? Like, ano yung mga points na meron? Like, ako, para sa akin. Dagito. Isa sa kasi, parang kahit gano'n pa kasikat yung coffee place na yan, kung marami ng tao, pag maraming tao. Kung marami ng tao, di ko na siya pupuntahan. Yeah. Mas gusto ko pa nga yung mga coffee shop coffee place na yung wala talagang tao. Meron akong nakitang ganun dito sa Gapo. Pero, as in, yung place nila, as in, hindi mo makikita, hindi mo mapapansin. Napuntahan ko lang siya nung sumama ako dun sa friend ko. Bumili siya doon. Coffee place pala to. Maliit lang yung lugar nila, pero nung time na nandun ako, ang gusto ko yung vibe. Ang comfy. Ang term na yun. Basta, homey. Yung ganun. Homey. Chillax. Cozy. Cozy. Tamang term. Mamaya matatanda ako. Basta gusto ko yung ganun. Yung wala talagang tao, tapos parang kayo. Hanapin natin yung word na yun, Troy. Kailangan natin mahanap. Hindi pwede. Mawawala tayo sa sa kwento ko eh. Basta ayun. Coffee culture enriched. Pero basta nagigets ko, mas gusto ko nga yun, yung parang wala masyado tao, pwede ka mag-chill. Pero kasi, nakadepende yun kung paano kung wala silang tao dahil hindi masarap yung kape nila. Ayun. So, most likely, hindi ko rin talaga siya pupuntahan. Ako gusto ko yung gano'n kasi gusto ko nag-gatekeep. Gusto mo parang niche lang siya. Wala masyadong... Kasi pag naging mainstream yung isang lugar, na nai-spoil na yung experience sa iba. Parang gano'n. Yeah. Kasi dumadami na eh. Sasabihin na ng yung mga tumatangkilik na bago gusto ko to kasi ito yun eh. Gusto ko mag-gatekeep eh. Gusto ko mag-gatekeep. Kaya minsan naintindihan ko yung mga nang-gatekeep eh. Para, kasi ako kung ganun. Actually, ayoko rin ng maraming tao. Tapos ayoko yung may mga laging, nagpo-post ng mga, ganun. Kasi okay. Ayoko lang maraming tao sa coffee shop kasi usually pag pupunta akong coffee shop, gusto ko makipagkwentuhan. Ganun. Hirap pag mas maraming tao, marami ka ring noise na irinig. Hirap magkarinigan. Naalala ko na yung word, cozy. Ang cozy nung... Sinabi na ni David. Sinabi ba? Sinabi na rin namin kanina. Cozy. Yes. Yung gusto kong feeling. Okay. Hindi siya comfy pala. Yeah. Hindi siya comfy. Cozy yung gusto ko. Next time, gagawa tayo ng local coffee places tier list. Yan. May nababasa ako. Ano nababasa Actually, nagulat din ako. Kasi baka kakilala ko yung nag-post. Pero nakita ko yun sa Reddit. Yung... Hindi ako makapagsalita kasi syempre hindi pa naman ako nakakapunta doon. Pero, eto nga, ang sabi nga doon ng wait lang, naka-ready. Nakita na ko lang. Kahapon ko lang nakita yan eh. Itong nasa Reddit, parang binash nung, hindi naman nag-bash, kuba parang nag-review. Nag-low review yung customer nila or yung client nila. Dahil nga may yung kumbaga sabihin na natin hindi yun yung kasi alam ko parang bago ba tong place na to? Para matagal na. Medyo matagal.
Okay. So yun nga, nagkaroon nga ng low reviews. Kasi itong sabi dito sa Reddit, cafe owner in Subic bash a tired mom for her honest review. Ngayon, ito rin post ko dito rin eh. Ito. Okay. Nakakagulat kasi umabot ng ng r/Philippines. Yes! Tatakot pag talaga sa Reddit ng Philippines sa topic. Pakita. Subic, hometown. Woo! Proud Olongapen yun. Isisingit ko lang. May nabasa ulit din kasi ako related din sa Subic. Pero hindi na siya cafe. Ano? Pag nakita nyo sa r/Philippines yun, yung lugar na yun, na dati nating siguro minahal na place. Oh no. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi nakaka-depress. Kasi dati nung bata ko, na-excite din kami pumunta dyan. Basta nasa r/Philippines din siya. Sa Sinibanig? Sa Sinibanig. Yeah. Sabi ko, ay grabe, ba't ganito na itsura niya ngayon? Dati ang lively niya. Excited yung mga batang pumunta dito. Hindi ko maintindihan. Pero balik dun sa kasi, actually, tatakot ako kasi baka kilala ko tong nag-review na to. So, yun. Ito yung sabi niya sa 1 star lang kasi. Ngayon, parang service 1 star. A menu should be posted overhead for everyone's convenience. Just like Starbucks. It streamlines operations, especially when it's busy. So, that blank wall is just completely a waste of everyone's time. I look for convenience because I have an infant, a stroller, and an infant's backpack, and a whole bunch of other stuff. No one wants to take the time to get there, only to be told you still gotta work to see their menu by digging up your phone, your phone, unlocking it, getting in line just to scan their tiny little QR. Stand to the side while you pick, etc. Jesus, by this time I would have placed an order by now, if at Starbucks. For those on the go, this place will be a complete waste of your time. Yun na nga. Ano ang inyong thoughts dito? Or ano yung mapag-uusapan natin dito? I mean, ako to be fair, as someone na wala pang anak, kahit ako medyo nahahaselan ako sa QR. Though, tamad kasi talaga ako. So. Tsaka, din. Ako, ang hirap. Minsan, para pag wala ka data, ganun. Hindi mo ma-check yung menu na. Sa amin pero, dito, I went to their place. They're offering naman yung, nila, Wi-Fi nila. So, yeah. Walang issue yung sa Wi-Fi. Yung sa convenience nga. Like yung sabi ng mother kanina na mahirap ma-access yung phone. May mga ganong factors din kasi. Sa tingin ko, hindi siya fast, hindi siya fast-paced na, na coffee shop, I think. Kasi, pag nag-pile up na yung line, and, di ba by that time, parang, okay, habang naghihintay ka, may time ka pang pumili. Kasi, meron ganun, di ba? Parang pag bago ka umorder, yung parang, gisip ka muna. Hindi, meron mga tao din na anxiety sila bago, malapit na yung line. Order na ako, ganun. May mga ganun sa isip. So, so bago ka maka-reach dun sa end of the line, dun sa front ng line, may order ka na in mind. Pero, kung ganyan yung siste, kung ganyan yung siste, parang I think mahihirapan yung mga customer. Hindi, both. Yung both nasa cashier. Cashier, yung mga taong nakapila, parang tagal naman. Ay, nandun yung QR. So, parang for me, and ako, hindi naman sa agoraphobic ako, pero I hate standing in lines talaga. Di talaga mapakali. As in, kunyari sa grocery, sa mama ko, ganun, uy, pila ka dyan. May kukunin lang ako.
may kukunin lang ako. Bad trip pa siguro nung SSS, no? Tasker. Pila ka dyan, or kunyari, si Nikki mag-grocery ganun. Ay, pila ka muna dyan, may kukunin lang ako. Hindi. Parang biggest fear ko pa din yan hanggang ngayon. Doon naman nagsimula lahat ng tropa, trauma, tayo ka lang dyan, hintayin mo ako, tapos malapit ka na sa cashier, wala pa. Wala pa bayad. Wala pa bayad, malapit na. Ayun, so, ayun din, medyo hindi ko siya pwedeng sabihin hindi feasible kasi nangyari siya. Pero, hindi rin sa hindi convenient. Pero, hindi lang siya mas, tama bang word, efficient? Kung mabilis? Hindi. Hindi efficient, gumagana eh. Efficient, mabilis. I mean, gumagana siya na mabilis na okay. May partly working. Parang efficient, pinaka-less effort para gawin yung isang specific na bagay. Ang inisip ko kasi parang functional and something. Anyway. Merong parang ganyan yan dito. Actually, kaya nung nabasa ko, nagtaka nga ako paano naging hassle yun. Kasi dito kasi, naranasan ko yan. Pero sa naman, Samgyupan. Ngayon, menu nila yan. Doon. Hindi, sila. Doon sa mismong table, may QR. Yeah. Actually, nabasa ko din yan na suggestion. So, nakaupo ka na, doon mo na kay QR, hindi mo na kailangan lumapit sa kanila. Diba? So, kaya nga nung nabasa ko yan, sabi ko, okay, bakit sila lang yung may QR, di nilalagay sa lamesa? Diba? May iwasan nila yung hassle na pumunta pa, luminya pa doon. Tsaka bakit pa nila papapip, kung magka-QR din sila? Diba? Siguro gusto nila mag-try ng bagong system, pero there are other ways na mas may implement na mas much better yan. Hindi. For naman, sige, go, David. Actually, nabanggit mo nga rin yung QR sa Samgyup. May na-try din akong ganyan. Though yung payment, through cashier pa din siya. Pero halimbawa, di ba, Samgyup, pag naubos na yung meat nyo or yung side dish nyo, yung imbis na tatawag ka pa ng, ate, isa nga pong, imbis na ganun, sa QR na lang. Sa QR mo na lang kukunin yung menu. Tapos hindi mo na kailangan Kuya, sa QR mo na kukunin, halimbawa yung specific meat na hanap mo or yung specific na side dish na hihingiin mo sa kanila. Yun ang pina-invento yung QR na yan. At nagiging issue yan ngayon. Mga 7 years ago ata. Ayun. Naging streamline, naging mainstream. Samgyup naging convenient siya para sa akin. Kasi, less interaction depende sa siguro sa, sa service. Pero ngayon ako nakarinig ng coffee shop na nag-implement na ng ganyan. So, bago yan sa akin. I mean, usually, marami na rin. Kasi napapansin ng mga consumers na nagiging trend daw yun. Kaso yun nga, nagiging trouble siya sa ibang customers kung kung ngayon lang yung option to see the menu. Okay, boomer. Ay, sorry. Sa inyo, according sa mga nakikita ko mga comments, binasa ko din kasi yung trend na yun. Kasi yung place na yun, sobrang lapit sa amin at meron din akong kakilala doon. Kaya minsan lang ako magbasa eh. Usually, ini-ignore ko yung mga ganyang issue. Pero talagang in-scan ko talaga. Ako babasahin ko yun kasi Batangga po to, bro. Proud. Ayun nga. Dami ko nakikitang mga comments na dapat siguro kung ako yung magiging yung owner nun, yung mga feedback tulad ng kung hindi nyo kaya mag-implement ng mga paper, kung gusto nyo gumamit ng less paper yung kasi hindi mo talaga parang imposible pag paperless. I think mas safe kasi yung parang usage of less usage ng less paper kasi ang hirap maiwasan pag pag fully paperless eh. For me, parang ang best effort na lang yung paperless kasi may mga ganyang kumpanya na paperless through technology na yun. Pero kasi nade-decompose ang papel. So, wag na tayong although
yung papel na gets natin yung idea nila na for the environment. Pero, yeah, parang pag ganun daw, pwede sila mag-implement ng ibang system like chalkboards kung mag-i-write up nila yung menu. Or TV. Although pag TV kasi, kailangan mo pang bilhin yung display, di ba? Mahirap. Mas nagko-consume yung power yun. Pero chalkboards or ganyan. Pero nakita ko yung place na yun, kung chalkboards yung gagamitin doon, lalo na ganun ka-secluded kasi, yung cashier kasi, as in literal, ito na yung pintuan, di ba? Pag pumasok ka doon, literal cashier na. Pag mag-implement ka ng chalk siguro, okay lang, basta malayo sa mga tables. Kasi alam mo na, pag chalk, dust build up. Alam nyo ba, ngayon ko lang na-realize ko anong tawag sa QR code. Bakit QR code? Bakit QR code? Quick response code. Napaka-ironic according sa to situation. Wikipedia, Google University. Ayun nga. QR code is a type of two-dimensional matrix barcode. Napaka-ironic kasi yung sa issue na yan, hindi siya naging quick response. As naging inconvenience siya. Invented in 1994 by Japanese company Denso Wave for labeling automobile parts. Tapos, balik tayo dun sa yung... Wait, may segue lang ako. Speaking of using less paper. Ewan ko. I know hindi siya healthy sa environment, pero ayoko talaga ng paper straw. ayoko yung paper straw. Sabi mo, wala ka pa sa kalahati na rin yung straw mo, no? Natunaw na. Ako kasi pag umiinom ako usually, matagal. Siguro depende sa, depende sa quality ng paper straw siguro yun. Baka yung binili mo, lang, nasisira agad eh. One ply lang yung Alam niyo, naghihintay na lang ako na, in the future, makapagsalita yung mga pagong. Tapos, mumurahin nila tayo, tapos sabihin, mga tanga, buhay pa kami. Nasayang yung paper straw nyo. Kasi diba para sa mga turtles yan, di ba? Yan. Kasi di ba may video ng turtle? Yung turtle? Yung hinihila sa ilong niya na straw. Ba't hindi natin lakihan yung size ng straw? Ba't hindi natin i-study yung size ng ilong ng turtles? Sukatin natin yun kung hanggang sa dimension for sure, may dimension lang na lalaki. Ngayon, yung straw na yun, hindi lalagpas yung minimal diameter ng straw na yun para makagamit tayo ng straw na safe. Kasi, tama yung sabi ni David na lumalambot yung straw. Sa totoo lang. Gusto niya. Betas ito pa. Ang nakakaasar, paper straw, pero plastic cup. Parang ang hirap kasing ang hirap maging advocate sa mga yung literal na zero use of paper, zero use of plastic. Mahirap kahit siguro kailangan ng transition sa ganun. At saka feeling ko, may mga binabagayang bansa. Gusto niyo, Gusto niyo na talagang makakatulong sa environment? Maglagay kayo ng bidet. Ayun, actually. Tama. Tama. Nakita niyo yung logo namin? Bidet yun. Ina-advocate namin ang paggamit ng bidet. Implement sa lahat ng inidor. Bidet advocates kami. Well, nga, balik tayo doon kanina. Bidet and wipes advocate. Nakita ko kasi yung according to the reports, di ba? Yung as a owner siguro, dapat maging take no for an answer pag ganun. Take no for an answer? Di kasi yung nangyari, naging mas ma-attitude daw yung owner. Dun sa review. Then, alam mo na, pag nakita ng tao sa internet yun, okay. It will result a bad image. I think may response, no? May response. Tapos, recently, vinyo ko yung mga Google reviews. Recently, yung mga new Google reviews, lahat sila naka 1 star. Siguro, ito yung pangit din eh. Kung nakita nila yung post na yun sa Reddit, tas nag-review sila ng 1 star dahil lang dun sa post na yun, hindi ka din excuse sa pagiging mabuting consumer. Dapat alawin mo talaga. Oo. Yeah.
Yun lang, kung pag owner ako, ganun. Mm-hmm. Masyado ata siyang tawag dito. Dapat naging mas receptive sila. Yeah. Pero anyways, ano bang review? Anong review? Yung mga sa Google reviews? Anong review? Anong response? Sinabi ng owner. Ay, ewan ko. Kayo nga, basahin. Ito yung response ng owner. Dun, bali ni story niya yung review ng customer. Okay. Tapos, ito yung sagot niya. Hi, haha girl, what year are you living in? Haven't you ever ordered online with your phone? It's funny how quick you are to give a business a 1-star rating when you've hardly stepped in there and didn't even buy anything. Girl, maybe it's time to leave that cave you're in. I'm shook. Uy. Ako, yun nga yung... Tapos ito pa yung isa. Mm-hmm. The being global and a trendsetter is never going to be wrong. Go back to the cave you came from, girl. Yikes. Diba? Kaya yung response ng public is napaka-negative dun sa response ng owner. Makikita mo lahat ng comments. Pero dun sa saan sila nag-review? Google to? Ay lang, di ko sure. Meron din sa Google reviews, marami sa Reddit post na yun. Okay. And usually yung mga comments doon. May response yung mismong review dun sa... yung mismong owner sa review na yun. Yung sa story ng binasa ni David. Hindi story. Response, wala. Paanong... Pwede merong account. As in, kung ano yung... You entered our vicinity 12:43:19 PM to be exact. According... in-stock na nila sa CCTV. Ayun yung medyo X din daw, sabi ng mga nakita ko. Oo. According... Ang creepy daw nung... Ang cringe daw. Ayun yung nakita ko. In-stock nila yung customer sa CCTV. Ayan, according to our CCTV, ano yun? Ayan, you were approached. Sa Reddit ko nakita eh. Oh my gosh, oo nga, ito totoo. Ayan, you were approached. Nasa comments, tas mag-redirect yun sa another post. Nasa comments. Okay, di ko nakita. Sige, go nga, pakibasa. Ayan, according to our CCTV, you were approached very nicely by TJ, a team leader in charge right now. You asked for the length of time you can stay inside the cafe, so they politely answered you and explained that we needed to put this kind of rules for other clients to experience us. We were greeted and answered with a smile. We take pride on our customer service. That's why we were saddened with your claim of our staffs being not accommodating. We have received your 1-star rating, 1:40 PM. So, around 1 hour since dumating siya. 1:40 PM, whereas you are still in our coffee shop at this time. So, binigyan niya ng 1-star review habang nasa loob siya ng coffee shop gamit yung wifi ng coffee shop. You go, girl! This review and rating saddened us as we are trying to and do our best to help you. Your claim in begging for 4 hours. Nire-request niya mag-stay ng 4 hours. Your claim is in begging for 4 hours is invalid since you are still at 7 to 7 at this moment. Please understand that even in our 7 to 7 menu guide, it states that please be considerate of sharing the space with others. You ask if you can stay, so we answered politely. Please allow us to also open up another incident at exactly 12:45:48 PM. You ordered hot 7... isa pang incident daw. 1 hour earlier. 1 hour earlier. Nung bago yung review. Okay. You ordered hot 7 to 7 signature coffee but then end up claiming it iced upon receiving it. We changed it for you, whatever you choose, to extend our customer service, but understand that charges will be made to the cashier on duty. However, upon reviewing the CCTV footage, it was clearly shown that you indeed ordered hot and have set it in your most artistic way. Anong artistic way? Di ko sure. Feeling ko gets ko na yung artistic. Walang karugtong eh. Feeling ko gets ko yung artistic na sinasabi niya. Di ko gets. It's another term for parang sinesensor na lang yung sinasabi siguro. Okay. Baka nagdadabog na tong customer. Baka nagmumura na, ganun. Kasi nga diba, kailangan niya pang magkalkal para lang maka-order. Dahil lang sa simpleng... yung full happening. Yeah. Pero... Dahil nagsimula sa QR yun. Pero, I think, ganito ang nangyari dyan. Based sa mga nangyari,
parang ang dating dyan is, naging difficult customer sila. Naging difficult customer tong si ate girl. Tapos, si ma'am. Tapos, tinry nilang i-accommodate. Tinry nilang i-accommodate. And yet, naka-receive sila ng ganong review. Which is labas sa in-accommodate nilang incident. Nagigets nyo? For example, For example, parang ganda na lang analogy. Si Ren, sinuntok ko si Ren. Nung pagkasuntok ko kay Ren, chinismis niya. Hindi, chinismis niya kay David na parang, nagsorry ako. Sinuntok ko si Ren, nagsorry ako. Uy, sorry Ren, sinuntok kita. Pero, ibang issue yung binigay niya, chinismis na ako. Si Abay, pipikon na ako, katrabaho to si Junior. Ganun yun. Parang gagets ko. Parang ganun. Pero ang pinanggagalingan talaga is about dun sa review. Pagsuntok mo sa akin. So, feeling ko, naging difficult kasi na-trace nila eh. Parang kung ako mag-anonymous, ako, regardless kung makikita mo ba ako na yun yung pangalan ko? I think kung mag-review ako, hindi mo ako malalaman. So feeling ko, tinrace nila. Parang, uy, may pinagtuunan ng pansin, no? Oh, ba't may monster dito? Sa Google Reviews, nakikita yung pangalan eh. Sa mga Google Reviews. Pero makikita mo yung order nagbibigay ng pangalan. Sa orders. Like, for example, nilalagay sa cup. Okay. So, na-targeted siya. Parang, ano ba yan? In-accommodate ka na nga namin. Ang lakas ng loob mong mag-review ng 1 star. Parang ganun. Tsaka pwede ko pa i-point out na although, medyo inconvenient nga yung QR, parang ang weirdly specific niya pa rin para i-reklamo. Para sa akin lang. Yung QR? Bakit naman? Yeah, gets. Hindi, ewan ko. Para sa akin lang, parang ang weirdly specific nga na tsaka parang sobrang ewan ko, wala kasi ako anak eh. Kaya parang sobrang big deal. Sobrang big deal na QR yung menu nila. Wait mo ng ilang 10 years from now, gets ko na yung review na yun. Gets ko na yung na-feel niya. Like, oo nga, hassle siya, yung medyo inconvenient, pero like, hindi ko, alam mo yun, hindi ako ma-high blood dahil lang QR yung menu nyo. Hindi ako mag-snap sa ganun. Okay. Wait lang. Siguro nga dahil wala akong anak kaya. Siguro ang masasabi na lang natin dyan is hindi ko na-invalidate yung feelings ni Ate Girl. Sana pati yung since eto may nangyaring issue na sa lahat. Learn yung both sides is may matututunan sa isa't isa. Ganun. Kasi yung QR na yun nag-reveal sa maraming comments sa Reddit na ang dami rin pala may ayaw ng QR. Yeah. Nag-evolve siya pala. Nag-evolve yung simpleng QR issue sa oo nga, ayaw ko din yan. Mas marami na tayo nakitang oo nga. Pero ito pa, siguro nagpo-formulate lang sa utak ko. Ay, yung QR na yan, actually napaka-innovative niyang gawin. Yeah. Ang innovative ng approach niya. Siguro, isa pang dyan is, parang dalawa yung parang 2 birds, 1 stone yan nangyari dyan eh. Gawin nating QR yung ginawa nating Instagram. Nanggits na? I-showcase din natin. Kung makita nila yung menu natin sa Instagram, tataas yung Instagram natin. Yung Instagram trend natin or page. Magkano siya?
ano siya? Isang marketing strategy na parang okay. Showcase natin yung Instagram natin kung gaano kaganda itong Instagram natin. Yung mga photos na siguro nagbayad sila ng ilang libo para sa photographer na yun para kunan yung mga magagandang food shots, product shots. Tapos ginawa nilang menu sa QR as menu, ganun. So, feeling ko ganun yung nangyari. Pero, ito ang dito sa issue na to. For me, as a customer, never pa kasi ako nag-customer service in my life. So, never kong ma-experience yung na-experience ng mga taong nasisigawan na dahil mali yung order ko. Never kong, although may pinsan ako na part-time sa Jollibee dati na yun nga, halos lahat ng mga lahat ng parang incidents minsan na nagko-cost ng money, ganun, binabawas sa kanila. So, I don't think, di ko mararamdaman yung sakit na yun. Pero, ang akin lang, as customer, paano pa ako mag-review next time? Paano kung sa susunod, gawin ko na siyang 2-star? Parang hindi na ako galit sa inyo. Parang ako, kung sa akin niya mangyayari, paano pa ako mag-review ng ibang So, na-target ako. So, dun pa lang hindi na ako safe. Hindi na ako safe. Kasi, as customer, right ko mag-rate. Yun nga lang, ang dating kasi talaga niya na parang ang lakas ng loob mo talagang mag 1-star. Pinakisamahan ka namin. Ganun. Nakakalungkot lang nga na tinry nila yung best nila na pero mali din yung response nila. Ngayon. Sana mas maganda yung response. Isang malaking canon event sa coffee community to sa Pilipinas. Na lahat sana tayo may natutunan. Canon event na both sides, as a customer and yung owner. Kasi usually recently gusto ko rin mga tumatambay na sa mga ganyan eh. Kasi nakakasawa naman lang lagi ako nasa bahay, di ba? So mag-chill lang sa isang environment with friends, ganyan. Ako gusto ko yung clout. Gabi ka. Sadly may mga ganyan talaga, yung mga pinang-aesthetic vibes. Ako, pang IG story lang. Sana, David, nagbibiro ka lang. Hindi ko ma-detect kung nagiging nagsasarcastic. Di ba? Ayun, para siyang isang, totoo na pala, no? Malaking Pinang-drip check nila yung pagpupunta sila sa mga coffee shop. Formahan check. Tapos yung hawak nila yung... Pero, wait, puro na yellow, tapos ginagano-gano, no? Name drop pa natin yung coffee shop. Nasabi mo sa statement kanina. Okay, nasabi pala. Pero, yeah. Yeah, sige. Ayun, yung kasi, na-try ko nga kasi sa coffee shop nito. Tao dito. Paano ba? Parang may certain, parang may certain unspoken dress code dun sa coffee shop. Actually. Oh. As in, legit, pumunta ako doon, feeling ko out of place ko. Parang hindi ako pwede dito. Mapapansin nyo. As in, ako sa totoo lang, pinapansin nyo pa talaga yun yung, Siyempre, ako, hindi ko siya pinapansin usually, pero kasi nung time na yun, sobrang agaw pansin niya talaga. Tsaka, baka kasi ang target. Parumahan tamad lang. Nung pumunta ako dati doon, na-agento lang talaga ako, tapos yung short na pambahay. Ako din ganyan, tapos nakasinelas nga ako. galing ako sa shoot ng pinsan ko, pinotoshoot namin yung bata naming pinsan. Tapos pumunta lang sa 7 to 7, yung pinsan ko, niyaya niya ako. Nag-order kami, tapos ako na-agento. Lahat ng mga tao doon,
Legit. Drip check. Maramdaman mo drip check samantalang ako, bahay check. Para talaga parang nagdi-drip check yung mga customer doon usually. Parang yun ata nila, ang target market. Iba ata ang target market nila. Class A? Kasi maganda naman, maganda naman yung... masasala nila yung... Parang ang daming, unspoken. Usual ganun. Okay. Ewan ko kung part ng coffee etiquette yun na kailangan naka-drip check kapag magkakape. Pero so far sa kanila ko pa lang naman napansin yun. Sa iban, hindi naman. I have to say, masarap yung kape nila. Talaga ako nun. Masarap yung kape nila. Sa lahat ng coffee shop dito sa sa kanila pa lang ako doon ko gusto magstay, gano'n. Hindi gusto magstay. Gusto ko pa ulit umorder ng kape. Ganun. So parang Subic Bay! Siguro, pero parang sige, isang canon event lang talaga yung issue na yan. Hindi naman siya, parang, ko lang ulit sa utak ko. As customer service, like, naawa ko sa mga call center. Di ba parang sa mga call center, namura-mura ka na, pero wala ka pa rin chance na, I mean, kayo, na-experience niyo yan. Diba? Sino nagsabing hindi pwede? I mean, nagsabing hindi. Pwede ka naman mag-mute ng phone. Pwede ka mag-mute ng phone kasi tapos doon ka magbura. I mean, ayun, di ba? Regardless na kung anong ginawan ka ng mali. Parang yun kasi yung constrained, customer service caterer, gano'n. As nagbibigay ng service sa mga customers, gano'n. I think, sino nagsabing hindi ka pwedeng gumante, hindi ka pwedeng sumagot? Sabi sa inyo Pwede ka naman gumante, wala ka ng trabaho bukas, gano'n. Gantihan ka rin ng trabaho. Pero ayun, I think yun yung isang reason kung bakit maraming nababurn out sa call center and sa mga customer service na kasi may mga difficult customers tapos hindi ka maka-fight back kasi integrity mo as tao and empleyado tapos mag-reflect yun as sa company, diba? And for me, para sa akin naging tao sila. Yun nga lang, hindi sila naging yung customer service hindi na enrich na bigay ng sobra. Binigay nila sa unang bagsak. Sa una, tinry nilang i-accommodate. Pero they failed. Parang sakit, binigay ko ang lahat. Both parties are ang mali. May mga mali silang ginawa. May mga mali sila. Kung mag-request ako ng 1 year supply ng kape. Pakipirmahan kami 727. Hindi, pero yun nga, yun kasi yung parang sa mga businesses Hindi ka pwede kasi maging tao sa mga businesses. So, hindi ka pwedeng mag-act na para kang isang tao lang. Or, kasi, for the public public place nga So, kung sasagot ka as a particular person, hindi ka na public. Ba't pa kami pupunta dyan, di ba? Parang isa pang parang analogy dyan, parang kunyari may ginawang sabihin ko na, parang may ginawang katarantaduhan si Ren. Tapos sabihin, anak ni anak ni Ami yan eh. Shoutout kay Tita Ami. Kay diba? Parang diba, anak ni... Pag may ginawa kang something na against sa mga tao na parang mag-reflect siya sa buong pamilya mo, sa nagpalaki sa'yo, sa roots mo. Anak ni yan eh. Yan ba yung apo ni diba? Yan siya. Pinoy yun eh. Pinoy. Pero walang kumbaga yung sa naisip ko, pansin ko lang dyan, it could have been handled much better. It could have been handled much better. Coming from a customer service standpoint. I vouch.
Meron. Kasi pati nga di na lang din napansinin. Actually, yun, pero isa kasi... rin nata ako sa mga difficult customer. Yun, parang 2 incidents. Grabe yung tao. Saya ni Troy. Grabe nakaka-insulto yung tao ni Troy. Actually, ilang beses na ako. Kasi feeling ko, parang, I should get kung ano naman yung dapat kong makuha. Parang, hindi naman sa sobra. Like, sige, magbibigay ako ng incidents, pakivalidate naman. 3 to. Dami 3 to. Una, dami mong issue. During COVID to, nag-request ako ng plastic cups instead of glass. Sa isang fast food chain. Kasi sabi ko, nagkaroon ng incidents na may lip mark pa yung mga baso. Nakakita ko na ganun. COVID yun. COVID season yun. Tapos, nag-request ako ng pwede ba pakipalitan ng plastic cups. Kasi, nagkaroon na ako ng incident, sabi ko. Nagkaroon na ako ng incident na hindi masyadong nahuhugasan ng maayos yung mga baso. And, alam naman natin COVID. Kasi ganun ko siyang hindi ko sure kung ganun yung itsura ko, mag-explain. Pero, napatayo si Nikki. Tinanong niya, anong problema? Ganun. Anong problema di? Feeling ko, hindi yun yung ganun kong pag-explain. Pero, sinabi ko na, pwede ba ang may point? Sa akin, fair. 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 Health mo naman ako eh. Hindi, health naman kasi. Health concern. Pangalawa, isa rin sa fast food chain, pero about sa large order naman. Umorder ako ng coffee. Upgraded to coffee. Large meal upgraded to coffee. So, alam ko na kung saan to Nung pumunta ako din sa cashier, binigyan nila kami ng medium size dahil sinabi nila na kapag upgraded po ng coffee, wala kami, hanggang medium size lang po. Large meal nga yung binili ko eh. Sabi ko, miss, mawawalang bisa ba yung pagbili ko ng large meal sa... parang mababaliwala ba yung nag-extra large meal ako dahil gusto kong maging large drink din yung coffee. So, ang tendency nan is parang dapat ang ginawa ko na lang medium meal na lang. So, para upgrade. Para talagang stay to medium ko. Kasi, regardless kung, coffee. Kasi regardless kung large meal ako, bibigyan pa rin nila ako ng medium coffee. So, sinabi naman nila na medyo, titignan ako ng mga tao. Titignan ako ng mga tao na parang, ano nangyari, ganun. So, in-explain, buti na lang, mabait si ate, na parang, sabi niya, sir, actually nakatipid pa po kayo kasi sa yung upgrade additional namin, nabawasan siya. So, buti na-explain sa akin ni ate na, okay, nakamura pala ako. Alam mo yun, so customer service, pero kung baguhan pa lang siguro yun, parang, manager, to? Alam mo yun? Kasi lalo kung alam mo, ang binayaran mo pang large. Tapos bibigay sa yung medium. Unless mag-offer sila ng refill. Ewan ko, kasi policy, para siyang policy dun sa fast food. Ayun. Feeling ko, parang di ko na ikukwento yung pangatlo, parang natatawa si Troy. Sige lang. Ano yung pangatlo? Pangatlo about sa ref. Bumili ako ng ref. Ay, kasama ka ako dyan. Sige. Bumili ako ng ref and ang bigay nila sa akin is sabi nila, sir, bilhin mo na to, ang shipping fee natin is 500. Binili ko yung ref, shipping fee, delivery fee is 500. Binili ko yung ref, tapos binili ko yung ref, nag-overprice na kasi ang budget ko lang is nasa around mid-range. Medyo umover siya ng konti. Tapos,
500, given na may 500 siyang shipping, delivery fee. Ngayon, nung sinabi nila, saan po kayo nakatira? Sa gantong lugar, ganyan. May additional tayo sa distance. So ako, parang, hindi sa akin na-explain ng maayos agad na naka-base pala sa distance. So, parang base pay lang yung 500? Okay. So, yun. Ngayon, eto pa. Dahil yung bahay is mataas, mag-additional daw ulit. So, from 500 to 700, naging 1,200. Laki naman ng... Ang laki. So, nag-ano daw kasi sila, parang outside career daw. So, parang formula. Nakikita na ako ni Troy na dagito. Ikaw ang magsabi, Troy? Pero naging necessary naman na palaganap niyo yung type A personality niya. Kasi, yan, pag chinarge pa ng ganung kalaki, napaka-daya na yun. Kasi nagawa naman i-deliver ng maayos yung ref eh. Nung nakita ng mga nagbubuhat, sir, kaya yan, di ba yun sabi mo? Pero before that, nag-escalate yung nag-escalate na, pero pangit kasi ng pagkasabi, sir, magdadagdag kayo ng 1 to 5. Hindi nila sinabi na situational na magdadagdag kung ganito. Pinaasa ka kasi nila eh. Yun. Nag-de-escalate lang yung situation nung nagsabi si Troy na pwede pong dumaan sa mas flatter way, mas I know the streets sa Alaklan. mas mapatag na daan para hindi mahirapan, hindi delikado, ganun. So, parang doon, okay, ganyan. So, ang sinasabi ko sa kanila, nag-over budget na ako. Kaya ako siya binili kasi in my thinking, okay, ito na lang ibabayaran kong ano. So, parang, nagulat lang ako. Ayan. So, medyo, na lang talaga. Pero feeling ko kasi, hindi ko sure. Nasurpresa nga ako nung time na yun eh. Sinuggest niya yung way na yun, sabi ng mga tagbuhan. Di sir, wag na yan, malayo yan eh. Kaya na namin buhatin. Yung problema dun is, alam mo yun yung nag-aalala yung mga nasa customer service nung pinagbibilhan. Pero in reality, yung mga di-deliver, kaya namin, mga giga-chan sila naman. Di na. Dami nyo pa sinasabi. Anong patong-patong? Kayang-kaya. Kayang-kaya to, ma'am. Kaya ayun, isa yun sa pinaka parang medyo, hindi siya struggle, pero feeling ko, kailangan ba talaga? Parang, kailangan ko bang i-assert yung mga ganong problems? Kasi feeling ko parang, may ganon akong time na parang, wait lang, naiisahan na ako. Parang ganon. Mm-hmm. Ano yun? May mga ganon lang akong feeling na parang, kailangan kong sabihin to. Alam mo yun? Pero tama medyo yun. nag-cause ng commotion. Ganon. Laki mong tao kasi. Pati yung mga kasi, yung mga customer service natatakot kay Judas. Parang babanatan mo kasi. Huwag mo dadaan sa laki. Idadaan mo sa laki. Di naman ako mananakit. Ganun ba? Sana, di mo ba sinasabi? Hindi nyo ba ako kilala? Ay, hindi naman ganun si Jude. Hindi naman siya ganun. Makakumba ko. Hindi po. Pag nagganon si Jude, kisan ko siya. Ano sasabi mo, Jude? Kaya ang gandang dynamic ni Jude sa kaniniki pag bumibili sila ng mga gamit or nasa isang service. Akala mo nanonood ka lang sa sitcom game. Si Nikki yung parang good cop, si Jude yung bad cop. Meron pa nakakatawang incident din. Pero siguro sa hindi, pero sige, isang example to, lalo na kapag sumasakay kami ng tricycle, lalo naman ako pa talaga may karapatang tumawad. Dagito. Minsan, kapag magbabayad na ako, yung sabi ng maghihintay kasi ako ng sukli. So parang sasabihin ko, Kuya, 40 lang yung bayad ko dito. Parang kulang na lang sabihin ng tricycle driver,
kuya, ang laki mo. Ang laki mo, kailangan, ano. So, parang, kuya, 40 lang yung bayad ko dito. Kasi, regularly, 40 lang yung, from the distant, distant, sobrang lapit na nung, ganun lang yung binabayad ko. Si Nikki na parang, baya mo na, ganyan. Parang, ibigay mo na, 10 piso na lang, i-let go mo na. May truth din kasi dun sa sa bigat. Kasi si Tanta, naalala ko nung college kami, tumambay ako sa bahay niya. Na-realize siya, mabigat ako dun sa tricycle. Kaya nahirapan siya mag Nagtra-tricycle si Tantan? Oo, kaya niyang i-drive yung tricycle nila sa bahay nila. Oh! Nung tumambay ako sa kanila, napipilitan ko siya napipilitan ko siyang tambay ako sa bahay niya, guys. Tapos, pagpakyat kami doon, tayo, bigat, baba ka muna, gumagano. Pinipicture ko si Tantan, nagta-tricycle, parang gusto ko sumakay. Wala. Ako lang naka-experience. Isusumpa ka ni Tantan. Oh my gosh, ba't ngayon ko lang nalalaman to? Tantan. Di ba may tricycle sila? Tinatry niya paminsan-minsan. Kwento niya na nakalimutan mo lang ata. Alam mo lang kasi is, sa kotse nila. Pero, sarili mo lang kasi iniisip mo. Pero may tricycle sila. Never ko atang na picture si Tantan nagmotor. Ayun. How did? Hindi, talagang talagang wag na rin, ayoko. Yung motor serye natin. Grabe, para tayong dalawang meatball sa para tayong dalawang wild sa isang sa isang motor. Pero nakita niyo yung POV namin ni Troy nung nangyayari. Nami-miss ko yung mga panahon yun na ganun ako kay Ren. Maganda gawan ng parang video. I-reenact ng mga actors gano'n. Tapos pagsasadula. Kami na mo problema kami. Asan na tong dalawang to? Grabe, kung may bibig yung motor ko nun. Grabe, nagreklamo yun, putang ina, matataba to, kukulit to. Teka lang, hindi yun nasasabihin niya. Teka, di pa ako fully paid. Hindi pa ako fully paid. May monthly pa ako. May monthly lang ako. Dalawa kayo. Hindi ko deserve yung mga senaryo na meanwhile. Oo. Sobra. Tapos ang chaotic na nangyayari sa isang side. Ganun. Wala tayong attempt mag-jetta nun rin, no? Lakas natin magmotor, Eto pa, ang motor pa na Mio. Lakas Mio na pink. Mio pa na pink. Pero memories yun. Biniyahe namin si Troy sa Kalaklan nun. Talagang baka kay Red nun. Saya. Anyways, balik tayo sa customer service. Parang, ayun lang na parang isa yun sa parang, okay. Ang hirap mag-cater ng Hindi ko pa naranasan kasi gusto ko nga makanasan mo dyan I don't think natatagal ako. Alam mo yung mga inakit pa naging sikat ka, yung Jude tries to be customer service in a day. Stress siguro. Ano kayong magiging reaction niya? Nung una, ang daunting niya. Nakakatakot siya nung una. Kasi, isipin mo, sabihin natin yung mga unang calls mo, sabihin natin mga mababait na tao yun, mga appreciative, tapos bigla kang dadrapan ng kupal. No! I want this! I'm paying you guys! My money is on you! Si David din nag-customer service ka ba? Na-try ko sa hotel. Front office. Oh my gosh! Hotel. Pero, hindi siya, ewan ko. Noong time kasi na yun, pandemic hotel siya. So, mga quarantine hotel siya. Mm-hmm. So, quarantine yung usual na hinahandle namin. So, napaka lang. Kasi, yung process nun madali lang. As in, bago sila dumating, naka-ready na yung mga room, mga papers na kailangan nilang So, ang gagawin nila, literal na dadaan lang sila sa front office, kukunin lang nila yung papel sa amin. Tapos iakyat na sila sa room. Ganun. Kasi kailangan minimal yung contact dapat
Kaya madalang din kami makipag-interact kasi bawal sila lumabas ng room. Pwede lang sila request room service, ganun. And yung yung food nila nun, yung breakfast, lunch and dinner, scheduled. So, yun lang, double check lang yung mga naka-prep na food, bilangin lang. Parang more logistic siya kaysa customer service. Oh, OP pala Pero, ako dito. Mga irate customer, David. Wala naman. Wala pa. Mag-irate pa sila eh. Bugahan mo. Matigas ka. Baka, di ko sure kung magwawala ako, iiyak ako. Parang ganun. Though meron ako mga experience na nagreklamo nun kasi nga quarantine hotel, limited lang din yung yung pwede naming ibigay na service sa kanila. Kasi una-una bawal yung bawal sila magpa-deliver ng food. Ayun. Though yung iba tinatanong sa amin kung pwede daw ba sila order sa Food Panda or Grab, sila dinedecline namin kasi hindi pwedeng magpa-deliver sila food from outside, which is weird, pero pwede yung food na galing sa labas basta dala ng kamag-anak. At least ba yung sa issue ng contact tracing kasi? Baka ganun. Kasi kung random driver lang, hindi nila hindi nila ma-trace. No? Maraming process kasi kakausapin pa yung ganito, yung ganyan. At least pag yun sa kamag-anak, madaling kontakin yung... Yeah. Ma'am. Ang sarap ng pagkain niya, pengi pa ako. Ayun. Yan lang naman. Meron pa ako naisip. Actually, kung gusto nyo, kasi depende kasi rin yun sa balik tayo dun sa may coffee shop. Yung customer service kasi na naisip ko na pwede sila na gawa sana nila. Sana nila. Tawag dito kung simula pa lang hindi na okay yung sila. Hindi naman binantayan. Kumbaga parang in-approach ng manager in a nice way to ask ko ano yung tinry naman kasi talaga i-accommodate. Nag-effort sila i-accommodate yung customer. Yun nga. Pero still, customer is a customer. Tao pa rin. Yeah. Umano ba kayo na parang, agree ba kayo dun sa customer is always right? Hindi. Pero kasi customer is always right. Pero kasi, dapat mapafeel mo pa rin silang tama sila. Feeling ko ang tamang may right sila na gawin customer yun. Is right. Customer is right lang yan. Ganun. Or customer has its rights. Dapat, ang importante ng wording kasi, customer is right, okay. Pero pag customer is always right, feeling ko parang hindi tama, may karapatan, pero, alam mo yun, may right sila, pero hindi necessarily tama. Kasi, ayun. Parang, pwede mo siyang gawin. Kaya mo siyang gawin, pero hindi mo dapat. Parang, pwede mo siyang gawin, pero hindi porket kaya mong gawin, igagawin mo. Tama. Nice. Ayun nga Kaya, customer isn't always right, pero you must make them feel that they're right. Kasi tulad yan, for example, itong case nga na to, 727. Kung nag-react yung owner ng coffee shop less negatively dun sa customer, I think, mas kakampihan sila ng... pero parang in defense din, for defense naman sa kabilang kampo. Kabilang kampo, may kinampihan. Feeling ko, if you have the right to rate yung mga products, yung brand name, yung mismong owner, yung mismong or anyone, I think kailangan mo siyang gumamit ng mas less and mas suggestive, constructive na criticism, words. Hindi yung parang, hello, ano ba yan? May anak ako. Ano ba yan? Nagreklamo lang.
Parang ano nanira ba? lang yun. Parang Pwede mo namang ano bang panahon to? Ganyan. Ano ba yan? pwede Parang mong sabihin pangit yung ano nila, pero in hindi a nice porket way. pwede mong sabihin. Hindi porket pwede mong sabihin, sasabihin mo. Parang Yung mga intrusive thoughts pwede yung lumalabas. sabing pangit ka pero di yun naman sinasabi. Alam mo yan? May gusto ka ba sabihin, Gio? Sana wala sinabi pangit ka pero I think effective sa'yo maligo, ganun. Mga lang yan, mga 3 paligo lang yan. May mga ganyan na may mga ganyan na akong kuya dati, kuya-kuyahan sa church. Parang constructive nilang sinasabi sa akin na alam mo, ganyan din ako dati, may pawis. Pero na-appreciate ko yun, pero medyo sa loob, may pawis ako. Alam mo yan, parang may mas magandang way para masabi kung ano yung gusto mong ipaabot dun sa tao na yun. Dun sa nirereklamuhan mo. Alam mo yun? Like kami dati ni Ren, nag-aamuyan kami na pre, amoy mo nga ako, mabaho na ba ako? Alam mo yun? Minalala tuloy ako. Ano? Yung nakalimutan ko sinong magaling mag-speech yun eh. Basta nakasalamin siya. Tapos parang honesty. Pwede ka maging honest. Pero may timing. Kasi for example, nanonood ka ng play ng kaibigan. For example, si David, meron siyang recital. Tapos nandun ka, tapos sobrang pangit ng recital. Tapos at the end, tatanungin ako ni David, okay ba? Okay ba yung recital? Doon papasok yung timing. Sabihin mo, yeah, it's good. Yan, napanood ako. Then, bukas mag-usap tayo. Kasi, ang raw pa ng feeling eh. Yung adrenaline andoon, excitement andoon. So, kinabukasan, pag nag-die down na lahat, clear na yung mind niya, saka mo siya kausapin. Na-rationalize na yung you can be honest. Honest ka mag-critic. Pero, i-treat mo pa rin siyang kaibigan. Alam mo yun, yung constructive pa rin yung criticism mo. Ito kasi yung criticism mo, isang oras during supposedly for improvement. Ito, nanira lang. Hindi, at saka, hindi pagkatapos eh. During. Habang iniinom niya yung order niyang coffee, no? Actually. Habang gamit yung wifi niya. Isa yun eh. Pero yeah, it could have been handled differently and much better kung yun nga, hindi sila naging honest both ng sabay. Ng walang timing. Pwede ka mag-review tsaka before you click and post talagang pag-isipan mo rin talaga. Kung nahimay mo ba, siguro kung magka-come across ba yung message, hindi yung feelings mo or yung anger mo. Kasi kung magka-come across lang yung anger mo, yung arte mo, yung or anything na kung ano man, I don't think may magagawang mabuti yun. Pero kung nagawa mo, suggest ko lang naman po, ganyan. I've tried QR codes sa mga previous, ko. And it worked fine, ganyan. Pero this, this kind of friend, hindi na masyadong, Kaya parang, kesa sabihin na walang kwenta yung blank wall nila, parang, I think parang much better kung meron din kayong visual na na menu para, yung mga taong hindi kayang or hindi madadalian mag-dig off ng phone nila, makaka-order sila ng walang hassle. Diba? Kumbaga kung convenience ang usapan, ang inconvenient talaga ng QR. Pero kung kung naging marami options na pwede sila, may QR dito sa lamesa, upo na ako dito na lang ako mag-order. Kung ganun, pwede. Much better. Parang, kung convenience sake, dapat marami kayong queues. Business kayo kaya nga more options sana. More options is always good. So, pwede na ako umupo dito, mag-order ako. Pwede akong pumunta ng counter, nandun naman yung menu nila. So, it's more accessible to everyone. Hindi siya parang nang-exclude ng mga taong hindi naman sanay lahat. Hindi mo rin
masabi na ang lahat ng tao marunong mag-QR. 'Di ba? Paano yung mga oldies naman na gusto lang magkape? Kaya parang ang nangyari nga, parang nakikita ko nga dito sa coffee shop na to, parang meron silang target na consumers. Yeah. Meron silang target na market audience, target market. So, yung mga stragglers na nililigaw doon, syempre it's new. It's very new. So, yun naman sa mga masasabi ko rin naman sa mga stragglers na kung maliligaw kayo sa mga ganyang places, you gotta be prepared. Preparation din. Parang kung pero kasi isa rin sa experience, feeling ko isa rin sa experience nung ewan ko kung ganun lang yung tingin ko, pero isa sa experience ng pagbili ko ng kape doon is to access yung QR code. Parang para makuha ko tong kape na to. Part ng experience na dun sa coffee shop na yun yung QR code. Para makuha ko tong kape na to, may dadaanan mo na QR code, mahabang pila. Pero lahat naman I think valid naman tong valid naman both sides. Response lang. So, hiramin mo na lang yung phone ng cashier. Or isa na lang yung kung may kasama ka, isa na lang yung mag-QR code, share na lang ka. Paano ko mag-order nga ako dyan, tapos wala akong phone? Tsaka wala namang masama. Hiramin mo na lang yung Tsaka wala namang masama magtanong. Parang, paano ba to? Din kasi parang isang hindrance. Ang issue naman dyan, hindi sa accessibility. Hindi sa kaya niyang gawin. Yun nga lang kasi, nakakasailan siya. Inconvenient nga. Inconvenient. Mm-hmm. So, yun. Medyo nahimay natin ng Yeah. Talagang na-focus tayo parehas Kape-kape. Pwede naman Ang big thing kasi sa akin talaga ng customer service. Sobrang isa siya sa mga foundations kung paano ko nasasabing maganda yung place. Kasi I don't care kung sobrang shit ng ibang aspect, basta maganda yung CR tsaka maganda yung customer service. Tsaka yung work mo ngayon rin, customer service talaga. S-tier. Customer care. Actually, sa totoo lang, nakakagulat kasi wala lang. Ang saya mo lang panoorin na ito, malaking taong to, cuddly caring, Care Bears. Sipin mo yung aking job description sa mga dating apps dito. Care specialist. Wow! Doon pa lang, putangin na. I'll care for you. Pag hindi ka nag-swipe right, talo ka na kagad. Yeah? Lugi ako dyan. Usapang kape, anong gusto nyong kape? Favorite type of kape? So end this episode. Spanish. Espanyol. Ano ba yun? Hindi ko talaga magets yun. Alam ko, coffee yun with, hindi ko sure kung condensed. Tama. Hindi ko rin sure. Basta para sarap. Sa akin talaga, mocha. Ever since mocha. White mocha, mga ganun. Basta may mocha na pangalan. Depends, yeah. Hindi naman ako Uy! Naramdaman ko yung David. Kunin ko mamaya. Yan. So, yun nga. Okay, yan. Ren, go. Mocha, kasi may chocolate. Actually, yun lang yung dahilan. Okay. Akin, napakasimple lang Mm-hmm. Gusto ko kasi yung function ng kape, which is yung pabagising. Kaya mas tina-target ko, yung mas efficient. Black coffee, Americano, kailangan. Red Bull na lang, Troy. Kung gusto mo efficient, Red Bull na lang. Ayoko yun, gusto ko yung timpla kang kape sa Red Bull. Hindi nakaka-relax nakakapang Pag magkakape tayo sa susunod, kala ko ba Americano gusto mo? May gatas yan, Hindi kasi, di ba hindi nga ako coffee person. Kasi nahanap ko lang yung function niya. Pero hindi naman ako nagko-close sa idea na ayoko nang ganyan kasi. Pero yun yung favorite mo. Tanong mo yung favorite
Favorite? Ikaw, syempre ikaw. Ikaw. Tatanong na maayos dito eh. Yoko na nga. Siguro sa lasa, kung sa lasa yung pag-uusapan natin, yung French vanilla. Fresh. Fair. Sa akin, bago na ngayon, dun sa mismong spot na yan, banana latte. Yes. Kasi may kape siya tapos flavor. Sarap. Or kung hindi naman, specifically sa Starbucks, pinipili ng kapatid ko to sa kanya, sa kanya ako nakuha, kay Julien, matcha espresso fusion. Sarap. Napaka mouthful naman nung na yun. Parang order. Parang move sa Dragon Balls yun Matcha espresso fusion. Diba? Ayan. So, yeah. Maraming salamat. Ready kayo mga coffee shops kahit sa mang sulok ng mundo yan. Pipirmahan namin kayo. Pero this is yes, ingat. Mukhang explosive. Yeah. And gusto ko rin i-disclaim, this is not to attack anyone. And this is not to expose ko ano nangyari. Pero in-expose natin kasi Filipino, Subic Bay. Nakita tayo sa Reddit. Batangga po! Oh no. Batangga po. Yeah. Talagang nung nakita ko to na sinend na Subic Bay. Free food zone. Di naman niya sinabing Subic Bay, sinabi niya Subic, yung Subic yung doon eh. SBFZ. Okay. SBFC. Talagang, ayun, this is not to attack anyone. Gusto lang namin makita yung side kung paano siya ma-deal ng mas maayos. Na sana, we hope na maayos to kung in the future or mas maayos yung approach in the future. And reminder lang din it's either kung customer service ka or nag-greet ka ng customer ka or customer service side, be nice. Walang magagawang mabuti yung Ayun, maraming salamat kung umabot ka sa part na to and yeah. Yan, isa na namang oras nyo ang nasayang namin. Yes. Dalawang oras. Sali magdadalawang oras. Once again, sa mga listeners namin dyan, ito na yung mga bagong episodes namin. Maraming salamat talaga. Grabe, nakakataba kayo ng puso. May taba na ako sa puso, pero pinataba niyo pala. Grabe. Right. Yeah. Grabe. Yeah. May mga naghahanap na episodes natin Ano mga masasabi niyo dyan, Jay? Nakakataba nga ng puso. Grabe. Tsaka ang sarap mag-record na knowing na meron talagang nakikinig. Kasi parang meanwhile may PC. Ayoko na. I'm tired, boss. Once again, this is David with Troy, Jude, and Ren. And this is Permahan Sessions. Hit that like and subscribe. Salamat po sa pakikinig and well, bye! We love you! Bye-bye! Johnny! We love you!